Nakapagtapos ako ng elementarya na walang sagabal. Nang makapagtapos na ay inuna ko ng aralin ng lihim na aral. Hindi ko nasasabihin sa inyo ang mga detalye pero masasabi kong hindi biro ang aking napagdaanan. Basta nagdiwang ako ng 16 na kaarawan sa loob ng kuweba kung saan ako nag-iensayo. Sa pag-iensayo ko rin nalaman na ang likurang bahagi ng aming kapihan ay may nakatagong daan. Papunta ang daan na ito sa isang kuweba at ang kuweba na yun ay natatakpan ng mataas na talon. Ang pinakabukanan nito. Manghang-mangha ako nang malaman kong tungkol sa lagusang yon. Si Manong Mulo naman ay natutuwa sa reaksyon ko nang dinala niya ako sa bahagi na yun ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit inaalagaan namin ang kapihan ng lolo mo, iho. Ang lolo Ernie mo kasi ang tunay na nagmamay-ari ng kapihan na ito at ang pamilya ko ang dating tagabantay dito. Pagkikwento ni Manong Mulo. Sinabi niyang walang ibang nakakaalam sa talon na yon maliban sa amin ni Lolo Inte. Maging si tatay at ang ama ni tatay ay hindi nakita ang talon dahil nagpapakita lamang ang kalikasan na ito sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. At kaya mabilis ko itong nakita. Yun ay dahil sa aking nananalaytay ang dugo ni Lolo Erning na siyang nangangalaga sa talon. Kaya't ayon pa kay Manong Mulo, ay ipinapaubayan na niya sa akin ang pag-aalaga sa kalikasan na ito. Manong, hindi ko alam kung anong klaseng pagbabantay ang gagawin ko sa lugar na ito. Wika ko. Tinapik lamang ako nito sa balikat. Kayang-kaya mo yan. Kusa mo na lamang malalaman kung paano mo yan babantayan. Wika nito sa akin na parabang siguradong sigurado na kaya kong ang gawin lahat ng yon. Ako naman ay halos hindi makapaniwala pero hinayaan ko na lamang. Siguro naman makikita ko rin kung sakaling may hindi tama sa paligid ng lugar. Sa aking pag-iensayo ay dalawa ang aking maestro. Si Lolo Inte at si Manong Mulo. Si Lolo Inte ay tinuturo niya sa akin ang mga panggagamot na mga nayanggaw ng aswang. Samantalang si Manong Mulo naman ay tinuturo sa akin kung paano ang sakit na mula sa mga nilalang ng dilim. Partikular na sa pagkulam at barang at ilan sa mga kataga na galing sa kadiliman. Ganun pa man ay hindi pwedeng basta-basta lamang gagamitin ang mga katagang itinuro ni Manong Mulo. Maaari ko lamang itong gamitin kapag nasa panganib na ang buhay ko at kailangan kong makaalis kagad sa isang lugar o sa sitwasyon na alam kong hindi ako maaaring tumagal. Naging malapit kami magkaibigan ni Bugoy. At palagi ko itong kasama kapag inuutusan ako ni tatay na pumunta sa bayan. Mabait na binatilyo ito. Maasahan na kaibigan at kapag itinuturing kanyang kaibigan, nangangahulugan lamang na handa din siyang ipaglaban ka. Kahit pa kapalit ito ng kanyang buhay. Isang araw ay inutusan ako ni tatay na ibenta ang kape na nabilad niya at nabalatan at dahil medyo marami-rami yun kaya kinarga ko ito sa kangga. Bago pa man ako makaalis ay dumating si Bugoy. Sinamahan ako nito sa bayan. Kinasaya ko naman yun dahil may katuwang ako sa pagbaba ng aking mga paninda. Napakalakas nito at napakabilis pa akong kumilos kaya hindi nagtatagal ang anumang gawain kapag siya ang kasama ko. Nang makarating kami sa bayan ay tinali ko ang kalabaw. May kalayuan sa lugar kung saan namin dinadala ang aming paninda. Pagdating namin sa lugar ay naghihintay na mga bumibili ng paninda naming kape. Mabilis naming pinatimbang ang 3 sako na kape na aming dala. At kagaya ng inaasahan namin ay maganda-gandang aming napagbentahan. Bago pa man kami umuwi ay bumili muna kami ni Bugoy ng isda pero nang nakarating na kami sa kangga at magsisimula na sana kaming umusad pa uwi, nakarinig kami ng batang umiiyak at humihingi ng tulong. Nang tingnan namin ito ay nakita namin na nakaupo habang nakalupaypay ang isang babaeng buntis noon. Na tila ba namimilipit na ito sa sakit. Nakita namin ang isang babae na umaaktong tinutulungan ng ginang. Pero nakita din namin ang pagtulo ng laway nito. Kaya mabilis akong bumaba ng kalabaw. Habang si Bugoy ay bumaba din ng kangga. Kagad naming nilapitan ng mag-ina at ang babaeng nakahawak sa tiyan nito. Halata ng panggigigil. Pero bigla na lamang itong napaiktad nang hinawakan ko ito sa balikat habang nag-oorasyon ng kontra aswang. Sa pagbitaw nito sa ginang ay kaagad ko itong dinaluhan. At ang palad ko na may orasyon ay kaagad kong inilapat sa kanyang noo.
habang patuloy akong nag-uorasyon ng pangbawi sa kanyang diwa. Nasa 2 minuto ko yung ginawa bago nagmulat ng mata ang ginang at kaagad na napaubo. Ang babaeng aswang naman ay si Bugoy na umarap. Pero hindi na niyo nagawa pang hulihin dahil sa marami ng tao sa paligid at mahirap na ang magpamalas pa ng kakayahan. Bumalik na lamang si Bugoy sa aming kangga para mabantayan ang aming mga pinamiling kakailanganing bagay sa bahay. Ang ginang naman ay kaagad na hinawakan ng kanyang tiyan. Sinabi niyang sinusundan sila ng aswang na siya namang pinaniwalaan ko dahil sa yun ang naabutan naming senaryo. Saan ba kayo nang galing, Manang, at bakit nasundan kayo ng demonyong yon? Sinabi naman ng ginang na namili lamang siya ng kanilang kakailanganin sa bahay kasama ang kanyang anak na noon ay 8 taong gulang. Yun din ang batang humingi ng tulong. Pero tila ba hindi sila narinig at nakikita ng mga tao. Saka lamang nila nakita ang ginang nang natanggal ko na ang sabulag na binalot ng nilalang sa kanilang mag-ina. Muli kong tinanong ang ginang kung saan sila nakatira. Sinabi nito sa akin at swerte naman na dinadaanan namin ang lugar na yon paakyat sa aming lugar. Dahil doon ay pinasakay ko na lamang ang mga ito sa aming kangga at isinabay na namin silang mag-ina sa pag-uwi. Ang nangyari, si Bugoy na lamang ang sumakay sa kalabaw. Ako naman ang sumama sa mag-ina sa pagsakay sa kangga nun. Inihatid ko ang mga ito sa kanilang bahay samantalang si Bugoy naman ay inutusan ko na mauna na siyang umuwi at dalhin na lamang ang kalabaw at ang aming mga pinamili. Sinabihan ko na rin ito na siya na lamang ang bahalang magsabi kay tatay kung nasaan ako. Tumango naman ito sa bilin ko at dumiretso na sa pagtahak ng daan papunta sa amin. Habang naglalakad kami papunta sa bahay na mag-ina, napapailing na lamang ako sa mga marka ng aswang na nakita ko sa daan. Kaya habang naglalakad kami, ay nagbibitaw ako ng mga buhay na kataga para lusawin ng mga marka na iniwan ng mga nilalang ng dilim nun. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng ginang. Nadatnan namin ang asawa nito na nagbibiyak ng kahoy na panggatong. Kagad na lumapit dito ang bata at nagkwento sa ama kung ano ang nangyari. Nakita ko naman ang pag-aalala ng lalaki na noon ay nakilala ko sa pangalang Raul. Ang babae naman ay nagpakilalang Divina at ang anak nilang panganay ay si Ato. Nag-aalalang nagtanong ang lalaki kung ano ang nangyari at nasaan na si Bining. Nang tinutukoy nito ay ang babae na kasama ng kanyang mag-ina. Sumagot naman si Aling Divina ng, "Siya'y may kagagawan kung bakit buntik na akong makunan." Naguluhan ng lalaki at halos hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa. Kung kaya't tinanong ko ito kung ano ang itsura ng Bining na kanyang sinasabi. Kagad naman itong nagkwento kung kaya't nalaman ko na ang kanyang tinutukoy ang aswang na ayaw bumitaw sa kanyang buntis na asawa noon. Napamura ng malakas si Raul. Sinabi niyang ang akala niya ay mabait ang babae. Ganun na lamang kung mag-alala sa kanyang asawa. Araw-araw na nagdadala dito ng pagkain para lang sa asawa ko. Yun pala, pain niya lang yun lahat. Naghihimutok na ito sa galit. Sinabihan ko na lamang ito na wag na mag-alala dahil nasa maayos ng kalagayan ng kanyang asawa. Nagtaka naman ito kung paano ako natutong manggamot. Ganong bata pa lamang ako at ngayon niya lang din ako nakita noon. Ako si Tomas, Manong. Anak ako ni Luding at Inya. Lolo ko sa tuhod ang noon ay bantog na magaling na albularyo na si Lolo Erning. Halos hindi naman ito makapaniwala sa pagpapakilala ko sa kanya. At kagaya ng iba, kilala niya si Lolo Erning. At syempre wala akong narinig mula sa kanila kundi puro papuri para sa nasira kong abuelo sa tuhod. Tumingin ito sa akin na may paghanga at puno ng paggalang at pagpapasalamat. Walang anuman ho yun, Manong. Obligasyon ko po yung protekta ng aking mga kabarangay. Lalo na ho si Aling Divina na nagdadalang tao pa. Ilang sandali pa ay inikot ko na ang kanilang tahanan para tunawin ng mga marka na iniwan ng nilalang sa kanilang tahanan noon. Tinanong ko si Mang Raul kung gusto niya makita ang marka ng nilalang at nang tumango ito ay hinaplos ko ng bahagya ang kanyang mata at ganoon na lamang ang gulat niya na puro marka ang dingding ng kanilang bahay. Siguro matagal-tagal nang pabalik-balik yung nilalang sa bahay ni Manong. Sa pagpunta niya dito sa bahay niyo, nilalagyan niya ng tanda para sigurado siyang hindi siya maagawan ng iba eh.
Wika ako dito kaya napailing na lamang ang padre di pamilya. Nang matapos ko nang tunawin ang lahat ng marka na nilagay ng nilalang, binalot ko ng kanilang bahay ng sabulag. Pero ang sabulag na ito ay para lamang sa mga nilalang ng dilim. Pero kung ordinaryong tao lang naman ang pupunta sa bahay nila, ay hindi naman sakop ng sabulag na yon. Nang matapos ko ng aking ginagawa ay nagpaalam na ako sa mag-asawa. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis ay kinuha ko muna ang maliit na langis sa bulsa ko. Ito ang madalas kong dinadala kapag umaalis, para kung sakaling may sumama ang pakiramdam sa daan, ay may dudukutin ako na panggamot noon. Pero ngayon ay ibibigay ko sa ginang dahil higit na mas kailangan niya ang langis na ito para mapanatili siyang ligtas hanggang sa araw ng kanyang kapanganakan. Inabutan ako ng padre di pamilya ng pera pero hindi ko ito tinanggap. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga albularyong kagaya ko ang pagtanggap ng kahit na anong suhol at ng pinansyal at iba pang uri ng suhol na walang kinalaman sa pagkain. Kung mga laman lupa naman ang aming kakaharapin ay doon lamang kami kumukuha ng 3 sentimo bilang sanag. Hindi kami pwedeng lumampas sa halaga na yon dahil matatawag kaming huwad na manggagamot. Hindi na lamang nagpumilit pa ang Ginoo at nagpatuloy na ako sa paglalakad pa uwi nun. Nang makarating na ako sa mayor na dinadaanan ng mga tao papunta sa kani-kanilang tahanan, nakita ko ang babae na kasama ng bata at ni Aling Divina kanina. Saan ang punta natin, Manang? Tanong ko. Nang makita ko nito ay tila ba nagulat ito na naroroon ako. Kaagad ako nitong hinagod ng titig. Pero dahil kaagad kong binaba ang aking dungan, ay hindi natunugan na isa akong manggagamot. Ngumisi ito at nagtanong sa akin kung saan ako galing. Sinagot ka naman na sa kakilala lang. Muli ako nitong tinanong kung saan ako umuwi. Kaagad ko namang sinabi sa kanya ang aming lugar. Tumango lamang ito. Papunta ka din pa sa lugar namin, Manang? Ngumisi lamang ito at biglang lumikot ang kanyang mga mata. Maya-maya ay hinawakan ito ako sa braso na siyang hinayaan ko lamang. Pero tila ba naramdaman ito kung ano ang kakayahan ko. Ganun pa man ay saglit lamang yun dahil hindi ko naman pinalabas ang tunay kong presensya bilang isang manggagamot. Nagpaalam ako sa babae na uuwi na ako. Tumango naman ito ng nakangisi nun. Ramdam ko ang pag-usal nito ng orasyon ng sabulag. Napailing na lamang ako at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinundan ako ng nilalang at nang nakarating na kami sa crossing kung saan may likuan papunta sa kubo na mag-asawang aswang na Turing at Henya, nagwika ako ng, "Hindi mo na kailangan maglagay ng sabulag. Nakikita pa rin kita." Wika ko sa nilalang habang tinataasan ko ang aking dungan. Nag-usal ako ng orasyon para lusawin ang sabulag na ginawa ng nilalang na yon. Napangisi ako nang makita ko ang reaksyon nito na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinanong ko ang nilalang kung balak pa rin ba niya akong biktimahin. "Lumapit ka lang, Manang. Baka sakaling makakaya mo." "Baka lang naman." Wika ko dito. Pero sa halip na salakayin ako ay bigla na lamang itong lumiko palayo. Napailing na lamang ako ng ulo at diretsyo na rin pauwi ng bahay. Pagdating ko naman sa bahay ay naghihintay na sina Tatay, Lolo Inte, si Manong Mulo at si Bugoy. Nagtaka naman ako kung bakit nagtitipon-tipon sila sa bahay noon. Tahimik akong pumasok sa bakuran. "Tol, ano na? Kamusta na, anong nangyari?" Tanong sa akin ni Bugoy. Sinabi ko naman sa kanila na wala namang problema. Binalak pa akong biktimahin nung aswang. Kala yata ordinaryo lang akong tao nakagaya ng kanyang mga biktima. Tinanong naman ako ni Tatay kung alam ko ang tirahan ng nilalang. Sabi ko hindi. Sinabi ko din sa kanila na may kutob akong susugod ang nilalang mamayang gabi. "Tingnan na lang natin." Wika naman ni Lolong Intinon. Pumasok na ako sa bahay at naganap ng pagkain. Ginutom ako sa ginawa ko kanina. Naantala pa yung paglalakad ko pa uwi nang makita kong babae sa daan. Maging sila Tatay din pala ay hindi pa nakapagtanghalian. Hinintay ako ng mga ito, kaya sabay-sabay na kaming nagtanghalian noon. Kakatapos lamang naming kumain nang may tumatawag sa labas ng bakuran. Nang tiningnan ni Nanay ay nakita niyang si Mang Oming pala yun. Hinahanap nito kung nasa amin ba si Lolo Inte.
Sumagot naman si nanay na nasa loob kaya sinabi nito na hihingi sana siya ng tulong. Doon na kami nagsilabasan at tinanong siya kung anong nangyari. Sinabi nito na hindi niya maintindihan kung ano ang sakit ng kanyang anak. Nakailang balik na sila sa ospital pero wala man lamang nangyayari. Sinabi niyang tuwing umaga ay nahihilo si Oro. Lumalaki din ang tiyan nito. Kapag mataas ng silak ng araw ay saka lamang nawawala. Babalik na naman kinahaponan tuwing magtataas ang tubig sa dagat at tuwing papalubog ng araw. Nakakatakot ang sa hapon dahil tumatagal talaga ito hanggang 3:00 na madaling araw noon. Napatingin na lamang ako kay Lolo Inte. Kung kwento lamang ni Mang Omeng ang pagbabasihan, sigurado akong kulam ang sakit ni Oro. Ano Tomas, handa ka na ba? Tanong sa akin ni Lolo Inte noon. Kagad ko naman itong niyaya na papunta sa bahay nila Mang Omeng. Sasama pa sana si tatay pero sinabihan ko ng mahirap na at delikado ang sumama pa siya, baka kasi makita siya ng nilalang at siya pang mabalingan. Dahil doon ay hindi na lamang sumama si tatay. Kasama si Lolo Inte, Bugoy at Manong Mulo ay naglakad na kami para pumunta sa bahay nila Mang Omeng. Pagdating doon ay nakita ko si Oro na nakahiga lamang sa kanyang papag. Nang tingnan ko ito ay hindi ko napigilan ng mapabitaw ng mabigat na kataga. Manong, may inalaman ba kayong nakalaban ni Oro o di kaya may nakasagutan hindi nyo kilala? Nag-isip naman ng Ginoo. Maya-maya pa ay si Oro na mismo ang sumagot ng, may nakalaban kami sa basketbolan, taga-kabilang barangay. Binalaan na kami ng kasamahan ng tao na yon kaso hindi naman ako naniwala. Kumuha ko ng lata. Nilagyan ko yun ng uling at pinasiganon. Hiningi ko ang damit ni Oro na suot-suot niya yung nakipaglaro siya ng basketball. Ginupit ko ang laylayin ng damit nito. Ginawa ko yung pambalot sa insenso at kamangyan. Nilagyan ko ng ilang hibla ng buhok ni Oro bago isinalang sa nagbabagang uling. Kasunod noon ay pinatong ko ang bagong itlog sa pinggan na sartin kung saan nagsindi ako ng kandila at yun ang ginamit kong pampausok sa sartin na pinggan. Habang tumatagal na nauusukan ang pinggan, ay may imahe na nabubuo. Imahe ng dalawang naglalaro ng basketball na nagagawa ng bola. Kilala ko na si Oro ang isa at ang isang naglalaro ay hindi ko kilala noon. Pero ayon kay Oro, ay yun ang nakabangayan niya. Sa kadahilan ng sinadya siyang sikuhin ng lalaki kaya siya nagreklamo. Pero sa halip na humingi ng tawad ay nagalit pang lalaki at naghamon ng suntukan, kaya't nakipagsuntukan siya dito. At nang matalo niyang lalaki ay doon na ito nagbanta ng hindi maganda sa kanya. Tumanguna lamang ako sa kwento ni Oro. Dahil sa nakita ko sa tawas ay kumuha ako ng malinis na tubig. Nilagyan ko ito ng asin at pinatakan ng kalamansi nun. Dinasalan ng orasyon na pantanggal ng mga orasyon ng kung sino mang albularyo ng dilim. Kagad kong pinainom yon kay Oro. 3 beses ko yung ginawa at sa kagustuhan niyang gumaling ay mabilis niyang naubos ang tubig na yon. Nang mainom na ni Oro ang tubig ay pinasandal ko lang ito sa kanyang higaan. Kinuha ko ang langis na siyang ginagamit ko sa panggagamot at yun ang ginamit kong panghaplas sa buong katawan ni Oro. Maging sa kanyang ulo pababa sa kanyang talampakan. Makakaramdam ka ng pag-ihi, tol. Umihi ka lang ng umihi ah. Lalabas sa mga itinanim na sakit sa iyo na mangkukulam sa pamamagitan ng hangin. Tumango lamang ito sa akin. Dahil ng oras na yon ay alam kong nakakaramdam na ang katawan niya ng pagbabago. Ramdam ko na unti-unti nang umepekto ang gamot na pinainom ko sa kanya at ang langis na hinaplos ko sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang pagpawisan at ang kanyang pawis ay tila ba mga butil ng mais. Pero napakarami nitong mga dumi na kapag pinunasan ang kanyang pawis ay tila ba mga buhangin yon na nakukuha lamang sa dalampasigan hanggang sa maya-maya pa. Sinubukan ng tumayo ni Oro para umihi nun. Binigyan nila ito ng malaking balde kung saan siya pwedeng umihi. Umihi si Oro ng 5:00 ng hapon. Sa pag-ihi niya ay doon na lumabas lahat ng buhangin sa kanyang sistema. Nung unay nahihirapan pa ito, pero sa patuloy nitong pag-ihi ay unti-unti nang nawawala ang mga buhangin na yon.
Kitang-kita ko naman kung paano nanlaki ang mata ni Manong Omeng na tila ba hindi ito makapaniwala sa inilabas na ihi ng kanyang anak. Halos mga lahati na yung balde. Napakatagal ng pag-ihi ni Oro na halos umabot ng kalahating oras. Halos hindi na namin alam kung saan nanggaling ang tubig sa kanyang katawan. Ganun pa man ay naiintindihan namin yun ni Lolo Inte at Manong Mulo. Pinadaan sa hangin ng kulam kay Oro na siyang sinabay sa malakas na ihip ng hangin kaya maraming buhangin yung ihi niya. Wika ko kay Mang Omeng. Saglit kaming nanahimik dahil pinapakiramdaman ko kung saan nakalagay ang hibla ng buhok na siyang nakakonekta kay Oro at sa mangkukulam. Habang nagmamasid ay hindi naman ako huminto sa pag-uurasyon. Hanggang sa may nakita akong itim na hibla ng buhok na nakasuksok sa tenga ni Oro nun. Yun! Huli! Wika ko. Hinawakan ko ang hibla ng buhok at dahan-dahang hinila. Habang hinihila ko yung buhok na yon, hindi pa rin ako humihinto sa pag-orasyon para hindi makaramdam ng sakit si Oro. At hindi rin nararamdaman ng mangkukulam na may gumagamot sa kanya. Hanggang sa tuluyan ko nang nahugot ang hibla ng buhok at nang nahugot ko na ang lahat, ay siya namang paghikab ni Oro ng mahaba at malalim nun. Kaagad kong nilubog sa langis ang hibla ng buhok. At mula doon ay muli kong inorasyonan ang langis kung saan ko nilubog ang buhok na yon. Pagkatapos ay yun ang ginamit kong sangkap sa pagtatawas. Doon ay nakita ko kung saan ang tirahan ng mangkukulam na yon. Muli ay nakita ko ang daanan kung saan kami tumawid ng sapa papunta sa bahay ni Raturing. Napatiimbagan ko sa isipin na pinamumugaran ng nilalang ng dilim ang kabilang barangay. Nang nilingon ko si Oro ay hindi na lumalaki ang tiyan nito. Kahit paramdam ko ang mga dasal na mangkukulam. Muli akong kumuha ng tubig. Muli kong nilagyan ng asin at pinigaan ng kalamansi. Muli kong inorasyonan. Pagkatapos kong mag-orasyon ay pinainom ko ito kay Oro. Nang nainom na niya ang tubig ay muli na siyang bumalik sa pagtulog. Habang kami naman ni Bugoy ay umalis nun. Gusto sanang sumama ni Lolo Inti pero sinabihan ko siyang manatili na lamang sa bahay nila Mang Omeng para mabantayan ang kalagayan ni Oro. Habang naglalakad ay nagtanungan kami ni Bugoy kung saan kami dadaan. Yung sa dinaanan namin nung nakaraan, napuno ng tungo yung alaga ko eh. Hanggang kilikili at pusod kaya sana kung may iba tayo madadaanan tol. Kahit saan basta walang tungaw. Wika ko kay Bugoy. May alam ako tol. Sa talon. May yungib doon, pasukin lang natin yun. Doon tayo ilalabas doon sa kabilang barangay. Hindi kalayuan sa lugar na nakita mo kanina sa tawas. Dahil sa sinabi ni Bugoy ay natuwa ako. Kailangan lamang namin dumaan sa taniman namin ng kape. Sige, doon tayo pumunta. Daanan na rin natin ang nanay mo para makapagpaalam ka na rin sa kanya. Wika ko kay Bugoy. Pumayag naman ito kaya mabilis na naming tinahak ang daan papunta sa kapehan. Nang marating namin ang lugar ay saglit lamang dinadaanan namin ang nanay ni Bugoy. Nagpaalam lamang ito at pinaalalahan na naman kami ng ginang na mag-ingat. Tumango kami dito at kagad na umalis noon. Napakalamig pa ng tubig na bumabagsak mula sa talon. Ganun pa man ay hindi na namin ito pinansin. Wala akong baon na patalim. Ganun din si Bugoy. Tanging ang lihim na karunungan lamang ang sandata namin papunta sa lugar na yon. Hanggang sa makapasok na kami sa yungib. Nasa kalahating kilometro ang aming nilakad sa loob ng yungib bago namin narating ang labasan. Pero bago kami lumabas ay nag-usal muna kami ng sabulag. Sa paglabas namin sa lugar ay ramdam namin ang kabigatan ng aura sa lugar na yon. Alam namin na napapaligiran ang lugar na yon ng mga nilalang. Pero hindi na namin pinansin pa ang ibang nilalang na yon. Dahil ang pakay lang namin ay ang mangkukulam na siyang nagbigay ng sakit kay Oro. Hindi na kami nag-usapan ni Bugoy. Kung may sasabihin man kami sa isa't isa, ay senyas na lamang namin dinadaan. Ilang sandali pa ay may nakita kaming kubo na may aandap-andap na liwanag. Halatang ang liwanag na yun ay nanggagaling sa kandila. Naganap kami ng butas na pwede naming masilipan para makita ang ginagawa ng nilalang sa loob pero
Bago pa lamang kami makalapit sa kubo ay rinig na namin ang panggagalaiti nito. Alam na nitong hindi tumatalab ang kanyang mga orasyon. Muli itong nag-orasyon ng mas malakas. Pero rinig namin ang paggalit nitong sigaw na tila ba hindi na nito alam ang kanyang gagawin. At nang nakita namin na tila ba gagawa ito ng ibang ritual, at sa tingin ko ay aatakihin niya si Oro sa iba namang paraan, doon na kami gumawa ng daan para makapasok sa bahay. Binuksan namin ang bintana. Doon namin nakita na may kulay itim na tila ba anyong kambing na nilalang na nakaharap sa may sinding kandilang itim. Muling nag-usal ng orasyon ng mangkukulam. At habang nag-uorasyon ay inihahanda nito ang paghawak sa kanyang punyal. Alam kong iaalay niya ang kanyang dugo para palabasin ng demonyo na siyang hinihingian niya ng tulong sa pag-uorasyon. At ang tanging paraan para dinggin ito ang kanyang pagtawag ay ang pag-aalay niya dito ng kanyang kaluluwa. At dahil bukas ang bintana ay mabilis na nagpalit anyo si Bugoy sa kaanyuan ng pagiging pusa noon. Mabilis siyang tumalon papasok ng kubo mula sa bintana at ang kanyang punteriya ay ang mapatay ang kandila noon habang hindi pa nagawa ng mangkukulam ang kanyang ritual. Sa kanyang pagtalon ay tamang-tama na doon siya tumama sa kandilang itim. Pero sa halip na mapatay ang kandila, ay tumama ito sa telang itim. Nasunog ang tela kaya lumiwanag ang paligid nun. Mabilis akong pumasok sa bahay. Tinulak ko ng malakas ang pintuan. Ang mangkukulam naman ay saglit na nabigla kaya hindi ito nakagalaw. Samantalang ang alaga nitong Sigbin ay kinaharap ni Bugoy. At sa kung anong dahilan ay natakot ito ng tuluyang nasunog ang telang itim na noon ay nasa altar. Umatungal ito ng malakas, pero mabilis itong nahawakan ni Bugoy sa leeg kaya nahinto ang pag-atungal ng nilalang na yon. Ang babaeng mangkukulam ay galit na nagbitaw ng orasyon pero kaagad ko na itong kinontra. Binalak din itong gamitin ang kanyang punyal para saksakin si Bugoy. Pero ginawang pangsangga ni Bugoy ang hawak-hawak nitong Sigbin. Kaya imbis na si Bugoy ang saksakin ng mangkukulam, ang Sigbin ang natamaan. Sumiklab ang apoy pero mabilis akong nagpakawala ng buhay na salitang sa bulag. Yun ang isa sa salitang tinuro sa akin ni Manong Mulo na gagamitin ko lang sa oras ng panganib at delikadang sitwasyon. Nilukob ng sa bulag ang lugar. Narinig namin ang pagsilabasan ng mga nilalang sa paligid pero kaagad din na huminto ang mga ito. Sa pagkamatay ng Sigbin ng mangkukulam ay siya ring paghina nito at doon ko napagtanto na konektado ang buhay ng mangkukulam at ang buhay ng kanyang alaga. Mabilis kaming lumabas sa kubo ng mangkukulam. Napakadilim sa lugar pero bumabase na lamang ako sa mga kilos ni Bugoy. Sumunod lang ako sa kanya. Hanggang sa muli na naming narating ang kuweba nun. Muli kaming naglakad pabalik nang makalabas na kami doon ay kaagad ko ng sinelyo ang lagusan. Tahimik kaming naglalakad papunta sa kubo nila Bugoy nun. Tinawag niya ang kanyang ina. Pinagbuksan naman kami nito ng pinto. Nagpasalamat ito at nakauwi kami ng ligtas. Gusto pa sanang sumama ni Bugoy sa akin sa pagbalik ko sa bahay nila Olo pero ako na mismo ang nagsabi sa kanya na samahan na lamang ang kanyang ina. Ligtas na ako dahil nandito na ako sa aming lupain. Pagbalik ko sa bahay nila Oro ay naroroon pa rin sina Manong Mulo at Lolo Intinon. Doon lamang ako nakaramdam ng pagod. Saglit akong nagpahinga bago nagsalita. Sinabi ko sa kanila na tapos na. Wala nang mangkukulam. Napatay mo ba? Hindi ako yung nakapatay sa mangkukulam, Lolo. Siya po yung nakapatay sa alaga niyang Sigbin. Magkarugtong pala yung buhay nila kaya ayon. Namatay din siya kasabay ng kanyang alaga. Nailigtas naman na si Oro at ang kanyang pamilya ay umuwi na kami, habang si Manong Mulo ay umuwi na rin sa kanila. Mabuti na lamang at hindi na sumalakay sa amin ang babae na nakita ko kanina sa daan. Kaya't nakapagpahinga kami kagad. Pagka-uwi namin ni Lolo Inte sa bahay, marami pa akong karanasan sa aking panggagamot. Pero dito ko na lamang tatapusin ang aking pagbabahagi ng karanasan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw.